$10 milyong. Parang awa nyo na. Kahit sino, iligtas nyo ang anak ko. 3:00 ng madaling araw sa emergency room ng isang ospital sa San Francisco, Amerika, isang lalaking nakasuot ng suit na tigmak sa dugo ang nakaluhod at sumisigaw. Siya, si Robert Williams, ang pinakatanyag na venture capitalist sa Silicon Valley. Nanlaki ang mga mata ng mga medical staff sa halagang inalok niya. $10 milyong, isang halagang hindi nila kikitain kahit pagsama-samahin pa ang buong sahod nila sa buong buhay. Ngunit walang sinumang naglakas loob. Sa ibabaw ng operating table, ang kanyang 16 taong gulang na anak na babae ay nasa bingit ng kamatayan. Bali ang bungo, may pagdurugo sa utak. 5% lamang ang tsansang magtagumpay. Kapag nabigo, lahat ay maglalaho ang karangalan, ang karera, ang kinabukasan. Nang mga sandaling iyon, sa isang sulok ng emergency room, isang tao ang dahan-dahang tumayo. Siya si Dr. Luningning Reyes, isang 28 taong gulang na Pilipina. Ang kanyang desisyon ang magpapabago sa kapalaran ng lahat. 3:00 ng madaling araw, ang emergency room ng St. Mary's Medical Center sa San Francisco ay nababalot sa amoy ng kamatayan. Sa ilalim ng fluorescent na ilaw, isang lalaking nakasuot ng Armani suit na puno ng dugo ang nakaluhod, si Robert Williams. Walang sinuman sa Silicon Valley ang hindi nakakakilala sa kanyang pangalan. Ngunit sa sandaling ito, siya ay isa lamang walang magawang ama na may anak na nag-aagaw buhay. Parang awa nyo na. Kahit sino, iligtas nyo ang anak ko. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa pasilyo ng emergency room. Sinubukan niyang tumayo, nanginginig na idinikit ang kamay sa pader, ngunit muli siyang napaluhod. Ang pulang ilaw ng iNewsy sign sa tapat ng operating room ay parang punyal na tumutusok sa kanyang mga mata. 16 na taon. Si Emma ay 16 pa lang. Mr. Williams, kumalma po kayo. Maingat na lumapit si Dr. Michael Hayden, ang hepe ng emergency department. Bakas din sa kanyang mukha ang matinding pag-aalala. Mahigit 20 taon na siyang isang veterano sa ER, ngunit hanggang ngayon ay hirap pa rin siyang harapin ang ganitong sitwasyon. Doktor, bakit walang gustong operahan siya? Bakit? Bakas ang desperasyon sa boses ni Robert. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Gamit ang nanginginig na daliri, binuksan niya ang kanyang banking app. $10 milyong. Kung ooperahan niyo siya, ibibigay ko agad ang 10 milyon. Biglang tumahimik ang buong pasilyo, tumigil ang mga yapak ng mga nurse. Ang mga mata ng mga doktor ay sabay-sabay na napako kay Robert. $10 milyong, isang halagang hindi kayang abutin kahit pagsama-samahin pa ang buong kikitain ng mga doktor sa Amerika. Mr. Williams, bumuntong hininga si Dr. Hayden. Ang problema po ay hindi pera. Alam ko ang kalagayan ng anak ko. Sinabi niyo, 5% ang tsansa, hindi ba? Pero hindi naman 0%. Lumapit si Dr. James Parker, ang hepe ng neurosurgery, hawak ang medical chart ni Emma. Kasing digas ng bato ang kanyang mukha, multiple skull fractures, subdural hematoma, cerebral edema, at may pinsala pa sa C2 at C3 vertebrae. Sa totoo lang, hindi ito operation, isa itong sugal. Kung gayon, sumugal kayo, sigaw ni Robert. Tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata, ang unang luha na pumatak sa loob ng 45 taon ng kanyang buhay. 3 oras bago ang lahat, 11:32 ng gabi. Ang California Coastal Highway ay payapa. Minamaneho ni Robert Williams ang kanyang Bentley. Sa passenger seat, naroon ang kanyang anak na si Emma. Mula sa radyo, tumutugtog ang paboritong kanta ni Emma, isang awitin ni Billie Eilish. Sa labas ng bintana, ang madilim na alon ng Pacific Ocean ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Papa, salamat talaga ngayong gabi. Narinig ni Robert ang boses ni Emma sa gitna ng musika. Saglit niyang sinulyapan ang anak. Ang 16 taong gulang na dalaga ay may masayang ngiti. Ang ngiting iyon, kamukhang-kamukha ng kanyang ina, na pumanaw 3 taon na ang nakalilipas dahil sa cancer. Ang alaala ng kanyang asawa ay buhay na buhay sa mukha ng kanilang anak. Para saan ka nagpapasalamat? Dahil naglaan ka ng oras. Kailan pa ba? Yung huling beses na ganito tayo katagal na magkasama, Papa? Para siyang sinaksak sa dibdib. Pilit na ngumiti si Robert. Mula ngayon, dadalasan ko na.
Narinig ko na yan ng higit 10 beses, pabirong sagot ni Emma, ngunit may bahid ng lungkot sa kanyang tinig. Hinigpitan ni Robert ang hawak sa manibela. Ang hari ng Silicon Valley, iyan ang tawag sa kanya ng mga tao. Ngunit napakalaki ng naging kabayaran ng tagumpay na iyon. Kahit sa huling sandali ng kanyang asawa, nasa loob siya ng isang conference room. At ngayon, malapit na rin niyang mawala ang kanyang anak, isang katotohanang huli na niyang napagtanto. Emma, mahal kita. Gulat na napatingin si Emma sa kanyang ama. Matagal na panahon na mula nang huli niyang narinig ang mga salitang iyon mula kay Robert. Papa, bakit bigla? May problema ba? Wala, gusto ko lang sabihin. Mahigpit na hinawakan ni Emma ang kamay ng kanyang ama. Ramdam niya ang init nito. Mahal din kita, Papa. At sa sandaling iyon nangyari ang lahat. Biglang napuno ng nakakasilaw na ilaw ng headlight ang kanilang paningin. Isang malaking truck mula sa kabilang linya ang lumihis at tumawid sa gitna. Nakatulog ang driver ng truck. Emma, agad na sinubukan ni Robert na yakapin ang kanyang anak, ngunit huli na ang lahat. Ang Bentley na tumatakbo ng 80 kilometro kada oras ay sumalpok ng direkta sa truck, nagkapira-piraso ang mga salamin. Bumukas ang mga airbag, ngunit hindi sapat upang pigilan ang lakas ng impact. Tumagilid ang sasakyan, lumampas sa guardrail at gumulong pababa ng burol. Isang ikot, 2 ikot, 3 ikot, para itong isang walang katapusang sandali. Sa paningin ni Robert, ang lahat ay tila nasa slow motion. Ang sigaw ng kanyang anak, ang tunog ng nababasag na salamin, ang pagyupi ng metal, at katahimikan. Emma, nang magkamalay si Robert, nakabaliktad na ang sasakyan. May dugo na dumadaloy mula sa kanyang noo, ngunit hindi niya ito alintana. Ang tanging nakikita niya ay ang kanyang anak. Hindi gumagalaw si Emma. Dugo ang dumadaloy mula sa kanyang ulo. Ang kanyang leeg ay nasa isang hindi natural na posisyon. Hindi, parang awa mo na. Habang nakabitin ng patiwarik, pilit inabot ni Robert ang kanyang anak. Mahigpit ang pagkakatali ng seatbelt sa kanyang katawan. Kinuha niya ang isang maliit na kutsilyo mula sa kanyang bulsa at pinutol ito. Bumagsak siya sa bubong ng sasakyan, ngunit hindi niya naramdaman ang sakit. Emma, gumising ka. Parang awa mo na, gumising ka. Dahan-dahan niyang hinaplos ang mukha ng anak. Malamig. Napakalamig. Mula sa malayo, narinig niya ang tunog ng sirena. Tila may nakatawag na ng tulong. Ngunit wala nang naririnig si Robert. Paulit-ulit lang niyang tinatawag ang pangalan ng kanyang anak. Nang dumating ang mga rescuer, umiiyak si Robert habang mahigpit na yakap si Emma. Ang 45 taong gulang na matagumpay na CEO ay gumuho na. Ginoo, kailangan po naming lumayo. Gagamutin po namin siya. Tulungan niyo ako. Iligtas niyo ang anak ko. Sinuri ng isang paramedic ang pulso ni Emma. Mahina, ngunit tumitibok pa. Buhay pa po siya. Kailangan natin siyang madala agad sa ospital. Pag-asa. Isang maliit na sinag ng pag-asa. Ngunit para kay Robert, sapat na iyon. Sa loob ng ambulansya, patuloy na lumala ang kalagayan ni Emma. Bumagsak ang kanyang blood pressure, naging irregular ang kanyang paghinga. Ginawa ng mga paramedic ang lahat para sa first aid, ngunit hindi bumubuti ang sitwasyon. 10 minuto na lang, nasa St. Mary's na tayo. Bilisan niyo pa, mas bilis pa. Mahigpit na hawak ni Robert ang kamay ng kanyang anak. Habang nararamdaman niya ang unti-unting panlalamig nito, nanalangin siya. Isang panalangin hindi pa niya nagawa sa buong buhay niya. Kahit sino, Diyos, Buddha, parang awa niyo na, iligtas niyo ang aming si Emma. Ibibigay ko ang lahat sa inyo. 3:00 ng madaling araw, dumating ang ambulansya sa emergency room ng St. Mary's Medical Center at doon nagsimula ang impyerno ni Robert. Emergency Treatment Room 3. Umiling si Dr. Hayden habang tinitingnan ang resulta ng CT scan ni Emma. Sa 20 taon niya bilang emergency medicine specialist, iilang beses lang siyang nakakita ng ganito kalalang kaso. Madilim din ang mukha ni Dr. Parker na nakatayo sa tabi niya. Napakalala, mahinang bulong ni Dr. Parker. Ang utak ni Emma na nakikita sa screen ay nasa kalunos-lunos na kalagayan. Maraming bahagi ng bungo ang bumaon at malawak ang pagdurugo sa loob. Dagdag pa ang pinsala sa cervical spine. Kung walang himala, halos imposible siyang mabuhay. Kailangan nating kausapin ang pamilya.
sabi ni Dr. Hayden, at mabigat ang mga paang naglakad patungo sa waiting area. Nakatayo si Robert na nakasandal sa pader. Damit na may bahid ng dugo, namamagang mga mata, nanginginig na katawan. Wala nang bakas ng CEO na naghahari sa Silicon Valley, ilang oras lang ang nakalipas. Mr. Williams, agad na nagangat ng mukha si Robert. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Ang anak ko, kumusta si Emma? Huminga ng malalim si Dr. Hayden. Ito ang pinakamahirap na bahagi ng kanyang trabaho, ang pag-alis ng pag-asa. Iyon, kung minsan, ay tungkulin ng isang doktor. Maupo po muna kayo. Dito na lang ako, sabihin niyo na. Binuklat ni Dr. Hayden ang chart. Sinimulan niyang ipaliwanag sa pinakasimpleng paraan ang mga medical terms, multiple skull fractures, subdural hematoma, at patuloy na pamamaga ng utak. Bukod pa riyan, may malubhang pinsala sa kanyang C2 at C3 vertebrae. Kung gayon, kung ooperahan, magiging maayos naman siya, hindi ba? Mr. Williams, kailangan niyong maintindihan. Ang pag-opera sa ganitong kondisyon, ano ang porsyento? Nanginginig ang boses ni Robert. Para sa kanya na sana'y suriin ang mundo gamit ang mga numero, mahalaga ang porsyento. 5% o baka mas mababa pa. Nagkaroon ng katahimikan, nanghina ang mga tuhod ni Robert. Muntik na siyang matumba, mabuti na lang at nakakapit siya sa isang silya. Pero, ibig sabihin, may pag-asa pa rin, tama? Sa teorya, oo. Pero, kung gayon, operahan niyo siya. Hinawakan ni Robert ang braso ni Dr. Hayden. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Parang awa niyo na. Gagawin ko ang lahat. Kung pera ang kailangan, kahit magkano. Sumingit si Dr. Parker. Mr. Williams, hindi pera ang problema rito. Masyadong mapanganib ang operasyong ito. Mahigit 95% ang tsansang mabigo. Kung gayon, itaya natin sa natitirang 5%. Sigaw ni Robert. Napalingon sa gulat ang ibang mga pasyente sa ER. Wala sa ospital na ito ang dalubhasang kayang gawin ang ganito. Kahirap na operasyon. Pinutol ni Robert ang sinasabi ni Dr. Parker. Hindi ba't ikaw ang hepe ng neurosurgery? Hindi ba't ipinagmamalaki niyong isa ito sa pinakamagagaling na ospital sa Amerika? Namula ang mukha ni Dr. Parker. Magtatapat ako sa inyo. Kung sakaling may mangyari sa anak ng isang taong tulad ninyo sa aming operating table, tapos na ang ospital na ito, malulubog kami sa demanda at magsasara. Kaya hahayaan nyo na lang mamatay ang anak ko? Gusto rin naming gawin ang lahat. Pero, sa praktikal na pananaw, kinuha ni Robert ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Gamit ang nanginginig na kamay, binuksan niya ang kanyang banking app. 10 milyong dolyar, sabi niya habang ipinapakita ang screen. Ito ang cash na nasa account ko ngayon. Ooperahan niyo lang siya, ipapadala ko agad ito. Nagkagulo ang emergency room. Nagbulungan ang mga nurse. Dahan-dahang, naglapitan ang ibang mga doktor. 10 milyong dolyar daw? Tanong ng isang batang residenteng doktor sa pagkamangha. Kung kailangan, maglalaan pa ako ng mas malaki. Kahit ibenta ko pa ang shares ng kumpanya ko. Ngunit walang naglakas loob. Gaano man kalaki ang pera, walang sinuman ang handang pasanin ang bigat ng kabiguan. Napaluhod si Robert. Matagal na niyang isinantabi ang kanyang pride. Ang tanging mahalaga ay mailigtas ang kanyang anak. Pakiusap, pakiusap. Kung maipapalit ko lang ang buhay ko, gagawin ko ngayon din. Pero dahil hindi pwede, nakikiusap ako. Kahit sino, iligtas niyo ang anak ko. Ang 45 taong gulang na lalaki ay umiiyak sa sahig ng emergency room. Maging ang mga medical staff ay nakaramdam ng bigat sa kanilang dibdib. Ngunit malupit ang katotohanan. Talagang ikinalulungkot namin. Pero magsasalita na sana si Dr. Hayden nang, ako ang gagawa. Lahat ay napalingon sa gulat. Nakatayo si Dr. Luningning Reyes. Katatapos lang niyang asikasuhin ng isang pasyente. Maliit ang kanyang pangangatawan, maayos ang suot na uniforme, at may kalmadong ekspresyon na karaniwan sa mga Asyano. Ngunit sa kanyang mga mata, walang bakas ng pag-aalinlangan. Ning, ano bang pinagsasabi mo? Tanong ni Dr. Hayden na may halong pagkainis. Narinig niyo po. Sabi ko, ako ang mag-oopera. Isa ka lang resident.
Isang third-year resident na gagawa ng ganitong operasyon? Kung gayon, sino po ang gagawa? Balik tanong ni Ning. Kalmado ang kanyang boses, ngunit may talim. Sa lahat ng mga doktor dito, sino ang mag-oopera sa pasyenteng ito? Ang hepe? Ang deputy chief? Walang nakasagot. Lumapit si Ning kay Robert. At lumuhod din siya. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Mr. Williams, tumayo po kayo. Doktora, hindi ko po kailangan ng pera. Hindi ko kailangan ang 10 milyong dolyar. Hindi makapaniwalang tinitigan ni Robert si Ning. Pero mayroon po kayong kailangang ipangako sa akin. Kahit ano. Ipapangako ko kahit ano. Una, sa oras ng operasyon, huwag po kayong manghihimasok sa anumang paraan. Pangalawa, anuman ang maging resulta, tanggapin niyo po ito. Pangatlo, saglit na tumigil si Ning. Kung magtagumpay ako, paki-donate po ang 10 milyong dolyar na iyon para sa mga batang may cancer. Nanlaki ang mga mata ni Robert at dahan-dahan siyang tumango. Nangangako ako. Tumingin si Ning sa paligid. Magsisimula ang operasyon pagkatapos ng 30 minuto. Maghanda na kayo. Surgical prep room. Tinitigan ni Ning ang kanyang sarili sa salamin habang isinusuot ang surgical gown. Tila estranghero ang kanyang mukha. Haharapin niya ang pinakamalaking hamon sa kanyang 28 taon ng buhay. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Huminga siya ng malalim, kinuyom ang mga kamao, at ibinuka. Biglang bumukas ang pinto. Nababaliw ka na ba? Sigurado ka ba riyan? Pumasok si Dr. James Parker. Namumula ang kanyang mukha sa galit. Opo, matino pa po ako. Normal na normal, payapang sagot ni Ning. Alam mo ba kung gaano kapangahas para sa isang resident na tulad mo ang gumawa ng ganitong operasyon? Alam ko po, at gagawin mo pa rin? Opo, hinampas ni Dr. Parker ang mesa. Kapag nabigo ka, tapos na ang lisensya mo bilang doktor. Hindi lang yan, malulubog sa demanda ang buong ospital. Nag-angat ng tingin si Ning at tinitigan si Dr. Parker. Kung gayon, bakit hindi po kayo ang gumawa, sir? Ano? Kayo po ang gumawa. 20 taon na kayong dalubhasa sa neurosurgery, di ba? Mas magaling kayo kaysa sa akin, pero... Natigilan si Dr. Parker, pero hindi niyo ginagawa. Bakit po? Dahil takot kayong mabigo? Dahil takot kayong madungisan ang inyong pangalan? Ang bastos mo. Wala po akong mawawala. Third-year resident. Isang dayuhan mula sa Pilipinas, pero dahil doon, kaya ko itong gawin. Muling bumukas ang pinto. Pumasok naman si Dr. Hayden at ang iba pang mga doktor. Ning, pag-isipan mo ulit. Marahang sabi ni Dr. Hayden. May talento kang doktor. Magiging mahusay kang doktor sa hinaharap. Pero ito, hindi mo ito kayang pasanin. Kung gayon, sino po ang papasa nito? Balik tanong ni Ning. Isang 16 taong gulang na dalaga ang nag-aagaw buhay. Kung susuko tayo, mamamatay siya. Pero kahit operahan, 95% ang tsansang mamatay pa rin siya. Ibig sabihin, 5% ang tsansang mabuhay, sagot ni Ning. Isang batang resident ang ngumisi. 5%. Hindi na, yan tsansa. Himala na yan. Talagang nababaliw ka na. Tinitigan siya ni Ning. Ang kasaysayan ng medisina ay isang serye ng mga himala. 100 taon na ang nakalipas, kahit ang operasyon sa appendicitis ay isang hatol na kamatayan. Ibang usapan yan. Hindi po. Parehong usapan. Kailangang may sumubok. Kailangang may sumunggab sa 5% na iyon. Hospital Director's Office. Isang resident na nagngangalang Luningning Reyes ang nagboluntaryong operahan ang anak ni Williams. Hindi makapaniwalang tanong ng direktor na si Richard White. Opo. Nagkakagulo po ngayon. Kinakabahang ulat ng kanyang sekretarya. Sigurado ka bang siya? Yung resident na galing sa Pilipinas? Opo, sigurado po. Tumayo si Director White mula sa kanyang upuan. Seryoso ang kanyang mukha. Pigilan niyo siya agad. Problema ito ng buong ospital. Bumaba si Director White sa ER at ipinatawag si Ning sa isang hiwalay na silid. Dr. Reyes, mag-usap tayo sandali. Sa loob ng opisina ng direktor, kalmadong nakatayo si Ning. Maupo ka. Dito na lang po ako. Bumuntong hininga si Director White. Dr. Reyes, alam kong mabuti ang intensyon mo, pero ito ang realidad. Ano po ang realidad? Alam mo ba kung sino si Robert Williams?
Siya ang pinakamalaking venture capitalist sa Silicon Valley. Kung mamatay ang anak niya sa ospital natin, hindi po ba't mas mabuti yun kaysa hayaan siyang mamatay nang walang ginagawa gayong may magagawa naman tayo? Hindi ito usapin ng idealismo. Kailangan nating patakbuhin ang ospital at may iba pa tayong mga pasyente. Tinitigan ni Ning ng diretso ang direktor. Direktor, ano po ang dahilan kung bakit kayo naging doktor? Bakit mo biglang tinatanong yan? Ako po, naging doktor ako para magligtas ng buhay. Nanahimik ang direktor. Kung mabigo man ako po ang mananagot sa lahat. Hindi ko idadamay ang ospital. Sa tingin mo ba'y posible yan? Pwede niyong gamitin ang katotohanang Pilipina ako. Kung sasabihing pagkakamali ito ng isang dayuhang doktor, makakaiwas ang ospital, gulat na napatingin si Director White kay Ning. Talagang handa kang gawin yan? Opo, biglang may kumatok. Direktor, narito na po si Professor David Chen. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang matandang propesor na puti na ang buhok. Si David Chen, isang alamat sa neurosurgery at mentor ni Ning. David, bakit ka narito? Narinig kong may malaking operasyon si Ning. Kaya naparito ako. Tumingin si Professor Chen kay Ning. Mainit ang kanyang tingin. Talaga bang gagawin mo? Opo, Professor. Bakit? Kayo po ang nagturo sa akin. Hanggat may pag-asa, hindi dapat sumuko ang isang doktor. Ngumiti si Professor Chen. Tama, ako nga ang nagsabi niyan. Tumingin siya sa direktor. Richard, payagan mo ang operasyong ito. David, pero ako ang magbabantay. Kung magkaproblema, ako ang mananagot. Nag-isip si Director White. Si David Chen ay isang buhay na kasaysayan ng ospital. Hindi niya maaaring balewalain ang kanyang salita. Talaga bang kaya mong panagutan? Oo naman. Hindi naman masamang tapusin ang aking 40 taong karera sa ganitong paraan. Huminga ng malalim ang direktor. Sige, pero may kondisyon. Ano po iyon? Kailangang perpekto ang pagkuha ng surgical consent. At kailangan din ng kasulatan na nagsasabing walang pananagutan ang ospital sakaling mabigo. Tumango si Ning. Naiintindihan ko po. Sa tapat ng operating room, pumipirma si Robert sa consent form. Nanginginig pa rin ang kanyang kamay. Talaga? Talaga po bang maililigtas siya? Tumingin si Ning sa kanya. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya. Iyon lang po ba? Opo, iyon lang ang kaya kong gawin. Tumango si Robert. Wala na siyang ibang mahihiling pa. Doktora, opo? Bakit? Bakit niyo po ito ginagawa kahit napakadelikado? Nag-isip sandali si Ning bago sumagot. 3 taon na po ang nakalipas sa Pilipinas na aksidente ang nakababata kong kapatid. Sumuko na ang lahat ng doktor, pero may isang doktor na hindi sumuko hanggang sa huli. Dahil sa kanya, nag-aaral na ngayon sa kolehiyo ang kapatid ko. Malusog siya. Tumulo ang luha sa mga mata ni Robert. Salamat. Maraming salamat po. Papasok na sana si Ning sa operating room nang may tumawag mula sa likuran. Sandali, si Dr. Parker. Mailap pa rin ang kanyang mukha, ngunit may hawak na siyang surgical instruments. Sa tingin mo, mag-isa mo lang gagawin yan? Kailangan mo ng assistant, hindi ba? Gulat na napatingin si Ning sa kanya. Huwag kang magkakamali, hepe. Hindi kita tinutulungan. Para ito sa pasyente. Dumating din si Professor Chen na nakasuot na ng surgical gown. Manunood din ako. Kung kailangan, magbibigay ako ng payo. Namula ang gilid ng mga mata ni Ning. Hindi siya nag-iisa. Salamat po. Sumara ang pinto ng operating room. Nagsimula na ang oras ng kapalaran. 4:00 ng madaling araw sa operating room. Nakahiga si Emma sa ilalim ng surgical light. Maputla ang mukha ng 16 taong gulang na dalaga at bahagyang inahitan ang kanyang ulo para sa operasyon. Iba't ibang monitor ang nagpapakita ng kanyang vital signs. Lahat ng numero ay nagsasabing nasa panganib siya. Kinuha ni Ning ang scalpel. Ang kanyang kamay ay nakakagulat na matatag. Ang kamay na nanginginig sa labas ay naging kasing digas ng bato sa loob ng operating room. Magsisimula na tayo. Unang paghiwa, bumuka ang anit at dumaloy ang dugo. Mabilis na pinunasan ng nurse ang dugo. Craniotomy. Ang mga kilos ni Ning ay tumpak. Tila libu-libong beses na niya itong ginawa. Gulat na napatingin si Dr. Parker kay Ning.
Hindi ka panipaniwala ang kanyang husay para sa isang third-year resident. Ihanda ang craniotomy. Buksan ang bungo. Isa sa mga pinakamapanganib na sandali. Isang maliit na pagkakamali ay maaaring makapinsala sa utak. Umalingaw-ngaw sa operating room ang tunog ng drill. Ang mekanikal na tunog ay nagpataas ng tensyon. Dahan-dahan. Malawak ang depressed area, payo ni Professor Chen, tumango si Ning. Makalipas ang 30 minuto, nabuksan ang bungo. Ang utak ni Emma sa ilalim nito ay mas malala pa sa inaasahan. Maraming bahagi ang may pagdurugo at namaga ito dahil sa pressure. Ito, napahinga ng malalim si Dr. Parker. Mas malala kaysa inaasahan, alam din ni Ning, ngunit hindi na siya maaaring umatras. Simulan natin sa pag-alis ng blood clot. Gamit ang suction, maingat niyang hinigop ang dugo. Ang maitim na dugo ay dumaloy sa isang transparent na tubo. Isang patak, 2 patak. Para bang tumigil ang oras. Bumababa ang blood pressure. Kinakabahang sabi ng anesthesiologist. Nasa 60/40 na lang. Magbigay ng pressure, kalmado ang boses ni Ning, ngunit may butil ng pawis sa kanyang noo. Lumipas ang 2 oras. Halos matapos na ang pag-alis ng clot. Ngunit ang tunay na problema ay ngayon palang magsisimula. Kailangan nating tahiin ang mga nasirang ugat. Microsurgery. Sa pamamagitan ng mikroskopyo, kailangan niyang tahiin isa-isa ang mga ugat na mas manipis pa sa buhok. Isang maliit na panginginig ay maaaring ikabigo ng lahat. Umupo si Ning sa harap ng mikroskopyo. Inayos niya ang kanyang paghinga at nag-concentrate. Nawala ang lahat ng ingay sa operating room. Tanging ang maliit na mundo sa loob ng mikroskopyo ang umiiral. Unang tahi, pangalawang tahi, pangatlo, napakahusay, bulong ni Professor Chen. Ang galaw ng kamay ni Ning ay parang sining. Tila isang gagamba na naghahabi ng kanyang sapot, tumpak at pino. Saan niya natutunan ang ganyang teknik? Maging si Dr. Parker ay napilitang humanga. 20 taon na siya sa propesyon. Ngunit ngayon lang siya nakakita ng ganitong kahusayan sa microsurgery. Ika-4 na oras. Lilipat na tayo sa cervical spine. Ang pangalawang hamon, pinsala sa C2 at C3 vertebrae. Isang maling galaw at maaaring magdulot ito ng permanenteng paralysis. Ning, ako na sa bahaging ito, alok ni Dr. Parker, ngunit umiling si Ning. Ako po ang gagawa, hanggang sa huli. May matatag na determinasyon sa kanyang mga mata. Ang operasyon ay nangailangan ng mas matinding precision. Kailangang protektahan ang spinal cord habang inaayos ang nasirang bahagi, walang puwang, para sa kahit 1 milimetrong pagkakamali. Muling umikot ang drill. Ngayon, mas maingat, kinakalkula ang tamang anggulo. Ibaba mo ng 15 degrees ang anggulo. Hindi, ayos na yan. Nagkaiba ang opinyon ni Professor Chen at Dr. Parker. Nag-isip sandali si Ning at sinunod ang sariling desisyon. Ia-adjust ko lang ng 10 degrees, isang gitnang punto. Iyon ang kanyang pinili. Pumasok ng perpekto ang tornilyo. Ang nerve signals sa monitor ay nanatiling normal, tagumpay. Ika-6 na oras, malapit na tayong matapos. Ngunit sa sandaling iyon, beep, 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 beep. Biglang umalingaw-ngaw ang cardiac monitor. Ventricular fibrillation. Nagsimulang kumabog ng hindi regular ang puso ni Emma. Kung magpapatuloy, maaari itong tumigil. Ihanda ang epinephrine, stat. Naibigay na ang gamot, ngunit hindi bumubuti ang sitwasyon. Mabilis na sinuri muli ni Ning ang utak ni Emma. Dito, nagdurugo ulit. Isang napakaliit na ugat ang tumatagas. Hindi ito nakita sa unang bahagi ng operasyon, kung hindi ito mapipigilan. Mabilis na kumilos si Ning. Gamit ang electrocautery, sinunog niya ang pinagmumulan ng dugo. Parang himala, nagsimulang maging stable ang tibok ng puso, bumalik sa normal na ritmo. Nagawa natin, nakahinga ng maluwag ang isang nurse. Simula ng pagsasara, ang huling yugto. Pagtahi sa dura mater, pagbabalik ng bungo, at pagsasara ng anit. Ang mga kamay ni Ning ay nanatiling tumpak. Kahit pagkatapos ng mahigit 7 oras na operasyon, wala itong panginginig. Huling tahi, dumaan ang sinulid sa anit. Isang tahi, 2 tahi, maingat, na parang nagbabalot ng isang mahalagang regalo. Landing umaga, tapos na ang operasyon,
Anunsyo ni Ning habang umaatras. Natapos na ang 8 oras na mahabang laban. Lahat ng nasa loob ng operating room ay pagod na pagod. Ngunit kasabay nito, may pakiramdam ng ginhawa. Mas magaling kaysa sa inaasahan ko, pilit na pag-amin ni Dr. Parker. Hindi, napakagaling. Tinapik ni Professor Chen ang balikat ni Ning. Isa kang tunay na doktor. Tinggal ni Ning ang kanyang mask. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng pawis, ngunit nagniningning ang kanyang mga mata. Hindi pa po tapos ang lahat. Ngayon pa lang po magsisimula ang tunay na laban. Tama siya, tagumpay ang operasyon, ngunit walang nakakaalam kung magigising pa ba si Emma. Habang pinapanood si Emma na dinadala sa recovery room, tahimik na nanalangin si Ning. Parang awa mo na, magising ka. Waiting area. Tapos na po ang operasyon. Sa sinabi ni Ning, biglang napatayo si Robert. Namumula ang kanyang mga mata at pagod na pagod ang kanyang mukha. Si Emma, ang aming si Emma. Naging matagumpay po ang operasyon. Ngunit ano, ngayon po, kailangan na lang nating maghintay. Ang unang 24 oras ang kritikal. Kung malalagpasan niya iyon, hinawakan ni Robert ang kamay ni Ning. Magaspang ito, ngunit mainit. Salamat po. Maraming salamat. Masyado pa pong maaga para magpasalamat. Hindi po. Dahil lang sinubukan nyo, dahil lang tinapos nyo, hanggang sa huli, nagpapasalamat na po ako. Tumango si Ning. Maari po siyang bisitahin pagkatapos ng 2 oras. Magpahinga po muna kayo. Magpahinga? Paano ako makakapagpahinga? Nanginginig ang boses ni Robert. Lilingon na sana si Ning nang muli siyang tiningnan. Matapang pong bata si Miss Emma. Sa buong operation, lumaban po siya. Siguradong magigising siya. Hindi iyon isang medical na opinyon. Ngunit kung minsan, ang pag-asa ang pinakamahusay na gamot. Intensive Care Unit. 18 oras nang nakaupo si Ning sa tabi ng kama ni Emma. Hindi siya umalis kahit 1 oras pagkatapos ng operasyon. Inalok siya ng mga kasamahan na palitan siya, ngunit tumanggi siya. Pakiramdam niya, kailangan niyang nandoon sa sandaling magising ang bata. Hawak ni Robert ang kamay ng kanyang anak sa tabi ng kama. Walang tigil ang paggalaw ng kanyang mga labi. Hindi malaman kung ito'y panalangin o pagbulong sa sarili. Emma, si Papa to. Naririnig mo ba ako? Pupunta tayo sa paborito mong dalampasigan. Nangako tayo, di ba? At sa susunod na linggo, kailangan kong panoorin ang play nyo sa eskwela. Stable ang mga numero sa monitor. Ngunit si Emma ay hindi pa rin nagigising. Doktora, napatingin si Robert kay Ning. Puno ng kaba ang kanyang mga mata. Bakit? Bakit hindi pa siya nagigising? Sabi niyo po, tagumpay ang operasyon. Komplikado po ang utak. Minsan, kailangan lang ng panahon. Ang sagot ni Ning ay medikal na tama. Ngunit maging siya ay kinakabahan. 18 oras. Karaniwan, dapat ay may senyales na ng paggising sa mga oras na ito. At sa sandaling iyon, WEEOO. Tumunog ang alarm. Agad na napatayo si Ning. Ano yon? Anong nangyayari? Natatarantang tanong ni Robert. Mabilis na sinuri ni Ning ang monitor. Pupil reaction. Ang isang pupil ni Emma ay nagsisimulang lumaki. Namutla ang kanyang mukha. Nurse, ihanda agad ang CT scan. Anong nangyayari? Dumating si Dr. Parker. Nagbabantay din pala siya sa malapit. Hinala ko po, may rebleeding ang pupil. Sinuri ni Dr. Parker si Emma. Naging seryoso rin ang kanyang mukha. Dalian nyo, dalhin siya sa CT room. Ang ilang minutong paglilipat kay Emma ay parang walang katapusan. Sinubukang sumunod ni Robert, ngunit pinigilan siya. Doktor, pakiusap, parang awa nyo na. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa pasilyo. Ang resulta ng CT scan ang pinakamasama. May bagong pagdurugo malapit sa inoperahang bahagi, ulat ng radiologist. Lumalaki ang clot. Alam ni Ning ang ibig sabihin nito. Kapag tumaas ang intracranial pressure, maiipit ang utak at iyon na ang katapusan. Kailangan ng pangalawang operasyon. Nababaliw ka ba? Sigaw ni Dr. Parker. Katatapos lang ng isang malaking operasyon ng pasyente. Ooperahan mo na naman? Wala na pong ibang paraan. Kung gayon, ilipat natin sa ibang ospital. Wala na po tayong oras. Kung hindi natin ito gagawin ngayon, hindi siya aabutin ng 1 oras.
Isang emergency meeting ang ipinatawag. Si Dr. Hayden, Dr. Parker, at maging ang pamunuan ng ospital, masyadong mapanganib ang pangalawang operasyon. 3 beses na mas delikado kaysa sa una kapag nabigo, tiyak na kamatayan. Lahat ay tutol, ngunit hindi na tinag si Neng. Kung gayon, hahayaan na lang natin siyang mamatay? Ganoon ba? Hindi sa ganoon, pero pagkatapos ng 1 oras, mamamatay ang batang ito, 100% sigurado. Pero kung ooperahan natin, may tsansa siyang mabuhay. Gaano kalaki? 10%? Hindi, baka mas mababa pa. Nagkaroon ng katahimikan. Pero mas mabuti po yun kaysa 0%. Hinanap niya si Professor Chen, ngunit nasa isang emergency surgery din ito. Kailangang magdesisyon ni Ning nang mag-isa. Ako ang gagawa, mag-isa. Oh, bumuntong hininga si Dr. Parker. Sa pagkakataong ito, hindi talaga kita matutulungan, masyadong mapanganib. Umiling din ang ibang mga doktor. Iba ang level nito kumpara sa unang operasyon. Ang muling pagbubukas sa isang nasira ng utak ay hindi na sugal, kundi halos pagpapakamatay. Mas mahirap ipaliwanag ang sitwasyon kay Robert. Pangalawang operasyon, halos hindi marinig ang kanyang boses. Opo. Nagkaroon po ng panibagong pagdurugo. Kailangan siyang operahan ngayon din. Napaupo si Robert. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Nagangat ng tingin si Robert at tinitigan siya. Sa kanyang mga mata, may sabay na desperasyon at pag-asa. Naniniwala po ako sa inyo, Doktora, Mr. Williams. Mula pa sa simula, kayo lang po ang naglakas loob. Hanggang sa huli, pakiusap po. Surgical prep room. Huminga ng malalim si Ning habang nakatingin sa salamin. Ngayon, talagang mag-isa na lang siya. May mga nurse, ngunit siya lang ang surgeon. Nanginginig ang kanyang kamay. Kinuyom niya ito at ibinuka. 1, 2, 3, kaya ko to. Kailangan kong gawin. Bumukas ang pinto. Isang hindi inaasahang tao ang pumasok. Handa ka na. Isang batang resident na nakasuot ng surgical gown, si Mark Miller. Ang karibal ni Ning sa residency. Mac, mag-isa mo lang gagawin? Talagang baliw ka na? Bakit ka nandito? Basta, pareho tayong resident. Kailangang magtulungan. Kaya ko namang mag-assist. Namula ang gilid ng mga mata ni Ning. Salamat. Huwag kang umiyak. Ngayon lang ako nakakita ng doktor na umiiyak bago mag-opera. Bumukas muli ang isang pinto. Pumasok ang 2 nurse. Mga veteranong operating room nurses. Tutulong din po kami, Doc. Napanood po namin kayo sa unang operasyon. Kaya niyo po yan. Tumango si Ning. Hindi siya ganap na nag-iisa. Operating room. Nagsimula ang pangalawang operasyon. Ngayon, mas maingat sila. Namamagana ang utak. Humina na ang mga ugat, lahat ay panganib. Simulan ang paghiwa. Muli niyang binuksan ang tahi mula sa unang operasyon. Tulad ng inaasahan, may pagdurugo. Ngunit ang lokasyon ang problema. Nasa malalim na bahagi ng utak, malapit sa isang lugar na responsable para sa mahahalagang function. Malapit yan sa speech center, bulong ni Mark. Isang maling galaw at, alam ko, alam din ni Ning, isang pagkakamali at habambuhay nang hindi makakapagsalita si Emma. Inilapit niya ang mikroskopyo. Pinalaki ng husto. Nakita niya ang pinagmumulan ng dugo. Isang napakaliit na ugat, ngunit patuloy na tumatagas. Delikado ang electrocautery. Masyadong malapit. Alam ko, gagamit ako ng microsutures. Isang halos imposibleng gawain. Sa gitna ng namamagang tissue ng utak, kailangan niyang tahiin gamit ang sinulid na mas manipis sa buhok ang isang ugat na mas maliit pa sa kuko. Nag-concentrate si Ning. Nawala ang mundo. Tanging ang maliit na mundo sa loob ng mikroskopyo ang umiiral. Unang subok, bigo. Pangalawang subok, bigo. Ning, nag-aalalang tawag ni Mark. Pangatlong subok. Ngayon, iba na. Dumaan ng eksakto ang sinulid sa ugat. Dahan-dahan, maingat, gumawa siya ng buhol. Tagumpay. Huminto ang pagdurugo. Nagawa natin, bulong ng nurse. Ngunit masyado pang maaga para magdiwang. Kailangang suriin ang paligid. May iba pa bang pagdurugo? May pinsala ba? Lumipas ang 30 minuto. Mabuti na lang at wala nang ibang problema. Simulan ang pagsasara. Ngayon, mas maingat. Dahil namamaga ang utak, kulang ang espasyo.
Kung masyadong mahigpit ang pagsasara, maaaring tumaas ang pressure. Baka kailangan ng decompression, sabi ni Mark. Oo, iiwan nating bukas ang isang bahagi. Isang mapanganib na desisyon, ngunit kailangan. 8:00 ng umaga. Tapos na ang operasyon. Natapos ang 2 oras na pangalawang operasyon. Mas maikli kaysa sa una, ngunit mas mahirap. Lubos na pagod si Ning. Magaling, tinapik ni Mark ang kanyang balikat. Ang galing mo talaga. Intensive Care Unit. 6 na oras pagkatapos ng pangalawang operasyon, nakatulog si Ning sa tabi ng kama ni Emma. Mahigit 30 oras na siyang gising at nasa limitasyon na ang kanyang katawan. Ngunit hindi siya makatulog ng mahimbing. Sensitibo siya sa tunog ng monitor at ilang beses na nagising, hawak pa rin ni Robert ang kamay ng kanyang anak. Tuyo at biyak-biyak na ang kanyang mga labi, namumula ang mga mata, ngunit hindi siya pumipikit. Baka sakaling makaligtaan niya ang sandaling magising ang kanyang anak. Doktora, sa boses ni Robert, nagising si Ning. Opo, ang daliri. Parang gumalaw po ang daliri ni Emma. Agad na tumayo si Ning. Sinuri niya ang kamay ni Emma. Ngunit walang paggalaw. Guni-guni ko lang yata. Malungkot na bulong ni Robert. Hindi po. Baka nerve reaction yan. Magandang senyales po yan. Kinuha ni Ning ang penlight at sinuri ang pupil ni Emma. Nag-react ito sa ilaw. Isang normal na reaksyon. Miss Emma, naririnig mo ba ako? Kung naririnig mo, subukan mong igalaw ang iyong daliri. Walang reaksyon. Emma, si Papa to. Gumising ka na. Parang awa mo na. Napuno ng tinig ni Robert ang silid. At sa sandaling iyon, at bahagyang kumibot ang talukap ng mata ni Emma. Nakita niyo po ba yon? Tuwang-tuwang sabi ni Robert. Nakita rin ni Ning. Isang tiyak na paggalaw. Miss Emma, dahan-dahan mong imulat ang iyong mga mata. Huwag mong pilitin. Dahan-dahan lang. Lumipas ang 1 minuto, 2 minuto, at dahan-dahang iminulat ni Emma ang kanyang mga mata. Emma, tinawag ni Robert ang pangalan ng kanyang anak. Dumaloy ang luha sa kanyang pisngi. Dahan-dahang gumalaw ang tingin ni Emma. Hindi pa malinaw ang kanyang focus, ngunit tiyak na bumalik na ang kanyang malay. Isang maliit na ungol. Ngunit para kay Robert, ito ang pinakamagandang tunog sa buong mundo. Huwag ka nang magsalita. Magpahinga ka lang. Nandito lang si Papa. Sinimulan ni Ning ang neurological exam. Pupil reaction, normal. Paggalaw ng daliri, mahina ngunit normal. Speech function, ano po ang pangalan mo? Malabo, ngunit sumagot siya. Ligtas ang kanyang speech center. Alam mo po ba kung anong araw ngayon? Umiling si Emma. Hindi pa ganap na bumabalik ang lahat. Okay lang po yan. Unti-unti pong babalik ang lahat. Tumingin si Ning kay Robert. Nalagpasan na po natin ang unang kritikal na yugto. Talaga? Talaga po? Opo. Pero masyado pa pong maaga para makampante. Kailangan pa rin ng patuloy na obserbasyon. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok si Professor Chen. Mukhang katatapos lang niya ng ibang operasyon at dumiretso na rito, narinig ko. Nag-isa ka raw sa pangalawang operasyon. Professor, sinuri ni Professor Chen si Emma. Ngumiti siya. Isang himala, talagang isang himala. Tumingin siya kay Ning. Nagawa mo. Ngunit panandalian lang ang saya. Bandang 7:00 ng gabi, muling lumala ang kalagayan ni Emma. Tumaas ang temperatura niya, mahigit 39 degrees. Impeksyon, ang pinakakinatatakutang komplikasyon. Sinimulan na po ba ang antibiotics? Opo, pero walang epekto. Kung mauuwi ito sa sepsis, katapusan na. Hindi ito kakayanin ng kanyang mahinang katawan. Ang resulta ng blood culture. Resistant bacteria po. Ang pinakamasama. Isang superbug na hindi tinatablan ng karamihan sa antibiotics. Napahawak si Ning sa kanyang noo. Isa na namang krisis. 10:00 ng gabi. Patuloy na lumala ang kalagayan ni Emma. Muli siyang nawalan ng malay at naging irregular ang kanyang paghinga. Ihanda ang ventilator. Bumababa rin ang blood pressure. Taasan ang dosis ng pressor. Dalian ang IV fluids. Nagmamadaling kumilos ang medical staff. Ngunit walang pagbabago. Sa ganitong lagay, bulong ni Mark kay Ning. Baka hindi siya umabuti ng umaga. Alam ni Ning. Ngunit hindi siya maaaring sumuko. Kailangan nating sumubok ng ibang kombinasyon ng antibiotics. Masyadong mapanganib.
Baka masira ang kidneys niya. Kung gayon, anong gagawin natin? Manonood na lang? Sinimulang maghanap ni Ning sa mga medical journals. Kailangan niyang makahanap ng pinakabagong pag-aaral, isang experimental na lunas, 1:00 ng madaling araw. Nakita ko na. May dalang isang papel si Ning. Isang journal na inilathala sa Pilipinas. Isang bagong paraan ng kombinasyon ng antibiotics. Hindi pa yan subok na paraan, hindi ba? Pero may mga nagtagumpay na. 3 kaso. 3 lang. Sa sitwasyon ngayon, ito na lang ang pag-asa natin. Tumutol si Dr. Parker. Masyadong mapanganib. Kung mabigo, ako po ang mananagot. Sa tingin mo ba'y posible yan? Kung gayon, mayroon po ba kayong ibang mungkahi? Nanahimik sila. Mas mahirap ipaliwanag kay Robert. Isang experimental na lunas? Opo, mapanganib. Pero may posibilidad. Gaano po kapanganib? Hindi po natin masabi ng eksakto. Pero kung hindi natin gagawin, tinitigan ni Robert ang kanyang anak. Nakasalalay sa ventilator. Maputla ang mukha, malamig ang mga kamay. Gawin niyo po, Mr. Williams. Naniniwala po ako sa inyo, Doktora. Mula simula hanggang sa huli. Hating gabi, sinimulan ang bagong lunas. Isang espesyal na kombinasyon ng 3 antibiotics. Doble sa karaniwang dosis. Malaki ang epekto sa kidneys at atay. Ngunit wala ng ibang paraan. Unang oras, walang pagbabago. Pangalawang oras, wala pa ring pagbabago. Ikatlong oras, ang temperatura. Bumababa na po ang temperatura. Sigaw ng nurse. Pati ang white blood cell count bumababa na rin. Umepekto. Ang experimental na lunas ay nagsimulang magpakita ng resulta. 5:00 ng madaling araw, bumalik na sa normal ang temperatura ni Emma. Nagawa natin. Talagang nagawa natin, bulong ni Mark. Napaupo si Ning sa isang silya. Nang mawala ang matinding tensyon, parang nawalan ng lakas ang kanyang buong katawan. 7:00 ng umaga, muling iminulat ni Emma ang kanyang mga mata. Ngayon, mas malinaw na, Papa. Isang malinaw na boses. Nandito ako anak, nandito lang si Papa. Mahigpit na hinawakan ni Robert ang kamay ng anak. Nauuhaw ako. Bibigyan kita ng tubig. Dahan-dahan lang. Uminom si Emma. Isang maliit na lagok, ngunit kayanan niyang uminom ng mag-isa. Lumapit si Ning. Miss Emma, nakikita mo ba ang mga daliri ko? Ilan ito? 2. Tama. Napakagaling. Tumingin si Emma kay Ning. Kayo po ba ang nagligtas sa akin, Doktora? Ngumiti si Ning. Ikaw po ang nagligtas sa sarili mo, Miss Emma. Napakatapang niyo po. Salamat po. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Emma. Maraming salamat po. Sa sandaling iyon, lahat ng nasa silid ay naluha. Mula sa bingit ng kamatayan, isang 6 taong gulang na dalaga ang bumalik. Nangyari ang himala. Makalipas ang 2 linggo, ang sikat ng araw sa umaga ay tumatagos sa bintana ng silid. Nakaupo si Emma sa kama at nagbabasa ng libro. May benda pa sa kanyang ulo, ngunit bumalik na ang kulay sa kanyang mukha. Muling namukadkad ang masayang ngiti na tipikal sa isang 16 taong gulang. Miss Emma, kumusta po ang pakiramdam niyo ngayon? Dumating si Ning para sa kanyang rounds. Hawak niya, bukod sa medical record, ang isang maliit na kahon ng regalo. Mabuti po. Nag-practice na rin po akong maglakad kanina. Nakarating ako sa dulo ng pasilyo at pabalik. Talaga po? Napakagaling niyan. Ipinagmamalaking idinagdag ni Robert. Mag-isa po siyang naglakad. Walang alalay. Isang himala. Sa pinsala sa cervical spine, maaaring naparalisa siya, ngunit si Emma ay ganap na gumagaling. Ano po ito? Itinuro ni Emma ang kahon. Ito po. Graduation gift, iniabot ni Ning ang kahon. Nang buksan ito ni Emma, nakita niya ang isang maliit na bracelet. Isang silver na bracelet na may ukit ng tradisyonal na disenyo ng Pilipinas. Sa Pilipinas po, parang anting-anting. Isang uri ng agimat, pinaniniwalaan pong nagpoprotekta ito sa kalusugan. Ang ganda-ganda po. Isinuot ni Emma ang bracelet. Doktora, talaga po bang pwede na akong umuwi bukas? Opo, normal po ang lahat ng resulta ng test. Umuwi na po kayo at magpahinga habang nagpapagaling. Kailan po ako pwedeng bumalik sa eskwela? Pagkatapos po ng 1 buwan. Pero huwag po kayong magpapapagod.
Biglang hinawakan ni Emma ang kamay ni Ning. Doktora, gusto ko rin pong maging doktor. Gulat na napatingin si Ning kay Emma. Talaga po? Opo. Gusto kong maging isang doktor na hindi sumusuko, tulad nyo. Mahirap pong landas yan. Alam ko po. Pero gusto kong subukan. Gusto ko ring magligtas ng buhay ng iba. Ngumiti si Ning. Magiging mahusay kang doktor. Sigurado ako. 3:00 ng hapon. Hospital Conference Room. Bilang pagkilala sa nagawa ni Dr. Luningning Reyes, iginagawad namin sa kanya ang Hospital Special Commendation. Iniabot ni Director White ang parangal. Pumalakpak ang mga medical staff na nagtipon sa silid. Salamat po, magalang, nasabi ni Ning. Lumapit si Dr. Parker. Mailap pa rin ang kanyang mukha, ngunit may kabaitan sa kanyang tingin. Kailangan kong aminin, isa kang tunay na doktor. Tinulungan niyo rin po ako, hepe. Wala yon. Ginawa ko lang ang nararapat bilang isang doktor. Inilahad niya ang kanyang kamay. Asahan kita sa mga susunod pa. Hinawakan ni Ning ang kanyang kamay. Isang matatag na pakikipagkamay. Lumapit si Professor Chen. Ning, mag-usap tayo sandali. Sa labas ng pasilyo, seryosong sinabi ni Professor Chen, may alok na fellowship para sa'yo. Fellowship po? Oo. Gusto ka ng Harvard Medical School. May lalathala sa isang medical journal ang operasyong ginawa mo. Nagulat si Ning. Ang fellowship sa Harvard ay pangarap ng bawat doktor. Pero, pag-isipan mo, magandang oportunidad yan. Sa labi ng ospital, hinihintay ni Robert si Ning. May hawak siyang isang sobre, doktora. Mr. Williams, may kailangan po ba kayo? Tanggapin niyo po ito. Iniabot niya ang sobre. Isang tseke. 10 milyong dolyar. Ito po ang ipinangako ko. Kung magtatagumpay ang operasyon, 10 milyong dolyar. Umiling si Ning. Sinabi ko na po, hindi ko kailangan ng pera. Kung gayon, i-donate nyo po. Kung saan nyo gusto. Nag-isip sandali si Ning at tinanggap ang tseke. Sige po, gagamitin ko ito para sa mga batang may cancer. At isa pa, may kinuha pang isang dokumento si Robert. Plano kong magtayo ng isang medical scholarship foundation, ang Luningning Reyes Foundation. Mr. Williams, isang foundation para suportahan ang mga medical students. Lalo na ang mga estudyanteng gustong maging doktor na hindi sumusuko. Sobra-sobra na po yan. Hiling po ito ni Emma. Gusto niya talagang ipangalan sa inyo. Namula ang gilid ng mga mata ni Ning. Talagang nahihiya po ako. Hindi po. Wala itong katumbas kumpara sa ipinakita niyo sa amin. Kinabukasan, araw ng pag-uwi. Sa harap ng ospital, nakatayo si Emma at Robert. Nakatayo si Emma sa sarili niyang mga paa. Walang wheelchair. Maraming medical staff ang naghatid sa kanila mga nurse, doktor, kahit ang janitor. Salamat po sa inyong lahat, masayang bati ni Emma. Magpagaling ka at pumasok ka sa med school ha? Pabirong sabi ni Mark. Opo, sigurado po yan. Lumapit si Emma kay Ning at mahigpit siyang niyakap. Doktora, maraming salamat po. Mag-iingat ka palagi. Kayo rin po, doktora. Magkikita po tayo ulit. Umalis na ang sasakyan. Kumakaway si Emma mula sa bintana. Kumaway din pabalik si Ning. Makalipas ang 3 buwan, nagtatrabaho pa rin si Ning sa St. Mary's Hospital. Tinanggihan niya ang alok ng Harvard at nagpasya siyang manatili. Pakiramdam niya, marami pa siyang kailangang gawin doon. Doktora, may bisita po kayo, sabi ng nurse. Sa visiting room, naroon si Emma. Mukha na siyang ganap na malusog. May hawak siyang sobre. Miss Emma, Doktora, tingnan niyo po ito. Sa loob ng sobre, may isang report card. Lahat ng marka ay A. At ito pa po, isang papel. Application form para sa isang pre-med course. Talagang papasok po ako sa med school. Para maging katulad nyo, ngumiti si Ning. Sinusuportahan kita. Doktora, may isa po akong tanong. Ano po iyon? Noong mga sandaling iyon. Bakit hindi niyo po ako sinukuan? Kahit sumuko na ang lahat. Tumingin si Ning sa labas ng bintana. Mainit ang sikat ng araw. Natutunan ko po na ang isang doktor ay hindi dapat mawalan ng pag-asa hanggang sa huling sandali. Kahit 5%, kahit 1%. Kung may posibilidad, kahit 0.1%, tumango si Ning. Kahit 0.1% pa. Tumango si Emma. Magiging ganoon din po akong doktor. 1 taon ang lumipas.
Ang larawan ni Ning ay nasa cover ng isang medical journal. Ang batang doktor na ginawang posible ang imposible, ang pamagat. Ang kanyang surgical method ay isinama sa mga textbook at pinag-aralan ng mga doktor sa buong mundo. Ang Luningning Reyes Foundation ay nakatulong sa 50 medical students sa unang taon pa lang. Isa na roon si Emma. Nakapasa siya sa medical school na may pinakamataas na karangalan. And Mary's Hospital Operating Room. Okay team, gagawa ba tayo ng himala ngayon? Sabi ni Ning habang isinusuot ang kanyang surgical gown. Opo, Doc, sagot ng mga bagong resident. Isa na siyang attending physician ngayon at nagtuturo na sa mga nakababatang doktor. At araw-araw, iisa lang ang sinasabi niya sa kanila. Ang isang doktor ay hinding-hindi sumusuko. Kahit may 0.1% pang posibilidad, kailangan nating lumaban. Sumara ang pinto ng operating room. Ngayong araw, isa na namang buhay ang nakasalalay sa kanyang mga kamay at alam ni Ning, ang himala ay dumarating sa mga taong hindi sumusuko. Nagustuhan niyo ba ang kuwentong ibinahagi namin ngayon? Kung minsan, sa mga sandaling tila imposible, may mga taong hipusuko. Ang mga himalang nililikha nila ang unti-unting nagpapabago sa mundo. Sa susunod, magkita-kita tayong muli para sa mas maraming nakakaantig na kuwento. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like ang video, at i-on ang notification bell. Ang inyong suporta ay malaking tulong para sa amin. Maraming salamat.